isa rin ba kayo guys sa bigla na lang pinadalhan ng BDO ng credit card? Ayan, so parehas lang tayo guys at ngayon ay i-review ko itong natanggap kong credit card na ito. So, let's go! Hey guys, what's up? It's Just Aquino and welcome back to another video. With today's vlog guys ay pag-uusapan naman natin tungkol naman sa pinadala ng BDO sa akin na credit card. So actually gusto ko sanang i-video to nung binubuksan ko pa lang siya. During binubuksan ko pero very hesitant ako na buksan to kasi hindi ko sure kung parang legit ba talaga o hindi. Pero before this guys, nagde-desire na ako na mag-open ng credit card ko kasi nga napapanood ko yung tungkol doon sa mga point system na rewards ng mga credit cards. So talagang nagkaroon po ako ng interest doon. So ngayon guys, unexpectedly, meron pong dumating dito sa bahay through To Go Express. Actually, meron na po akong mga account sa kanila. Actually, hindi naman ganoon talaga na nalalagyan. Pero, ayun guys, may mga transactions din kasi ako. Especially nung nasa business side pa ako. Talagang dito ako nagpapasok ng cheque, dito rin ako. Halos lahat ng galaw ko talaga guys. BDO po na account ko yung nagagamit ko. And this time, we have here na ayan. So, nabuksan na siya, guys. I-share ko na lang yung yung masasabi ko lang ng konti. So, disclaimer, guys, hindi po ako, agent or anuman, na related about sa mga credit cards. So, i-share ko lang kasi first time ko lang ito, guys. Ewan ko kung first time kayo din, mga nanonood. At, ayan, guys, sabi niya dito, may warning dito na if tampered, tumawag ka agad. Kasi, syempre, baka pag ibang gumamit, di ba, may activate nila. So, magagamit nila yung card. BDO Visa, ayan, guys. So, nandito yung pangalan ko. The card provides more value for everyday spend. Sabi ng mga kasama ko na talagang usually si BDO talaga, nagpapadala sila. Lalo na pag nakikita nila may mga transactions ka sa kanila. And ito nga, nandito, meron sabi niya, save as you spend, peso rewards, tas buy now, pay later, na 0% interest, 20,000 in store, ganyan, and online partners. So, free membership fee. Ito guys, ay, ang alam ko, naka-free siya ng 1 year sa kanyang annual fee. So, dito guys, ang credit card limit ko is 20,000 lang. Yun na yung pinaka-limit ko guys. And sabi ng mga kasamahan ko, dapat daw mag-request na lang ako for higher. Pero sabi ko, iti-testing ko pa lang kaya okay lang tong 20,000. Kasi hindi ganun kalaki magbigay ng rewards kasi si BDO. Kaya parang pang starting point ko na lang siya. Tapos mag-open ako sa ibang bank. Ayan. Hindi ko alam kung ano pang mga experience ninyo. Pero, ayun guys, it's according to my research. Di ba? Ayan. Tapos, ang cash advance limit niya is 6,000 pesos. Statement date niya ay every 13th of the month. Tapos, after 25 days naman yung payment due niya. So, ayun guys, nandito rin yung mga hotlines po nila and everything. And nakakatuwa lang guys, kasi meron na po silang mga app na, actually dalawa na yung app nila. So, dati po, nung sa debit ko guys, meron lang po silang isang app, tapos naglolo ko pa yun madalas. So, hindi ko alam ngayon kasi kaka 2 weeks ko pa lang siyang inactivate tong account ko dito. And so far guys, in-install ko na lang din tong dalawa na itong BDO na online tapos BDO Pay. So mamomonitor mo yung transactions mo dito. So far guys, naging experience ko, hindi siya ganun naging hassle, especially sa mga malalapit sa mga cities talaga or yung mga pwedeng may transaction na magagamit nyo yun. Card. Kasi 'di ba, syempre pag malayo ka naman sa mga stores na pwedeng gamitin, hindi mo din magagamit. So sa akin guys, ang good thing nga kung meron kayong mga gustong bilhin, 'di ba? So ipadaan niyo na lang ng card. Tapos basta make sure guys ang lagi pong tandaan niyo dito, credit card is not an extra cash. So ito po ay magiging utang ninyo pag wala kayong extra cash. I mean pag kinonsider nyo siya as extra cash. So take note, so kung meron kayong bibilhin, make sure that you have parang cash to purchase na yung item na yon. Parang yun talaga yung dito. Kasi marami guys talaga na parang pag naging careless sila, irresponsible sila sa mga spending habits nila, talagang malulubog talaga sila sa utang. Pero ayun guys, sa akin lang, kaya para saan pa nag-credit card ka, di ba? So ang purpose lang naman ng credit card is, for example, sa akin, ang nakita kong advantage niya, for example, wala pa pang cash that time, alam mo namang may pangbayad ka na darating, pwede mo na siyang magamit, maggastos, di ba? So, pangalawa naman, yung mga expenses mo is nagkakaroon ka pa ng points. So, pag na-accumulate mo yung points mo, pwedeng may cashback ka or whatever na rewards na pwedeng ibigay sa'yo ng bangko. So, yun yung isa talaga na purpose niya. So,
imbis na gumamit ka ng cash, tapos wala man lang cashback or wala ka man lang points na nare-receive in return, di ba? So at least, para same lang din, habang gumagastos ka, nagkakaroon ka ng points. So ang kaibahan nga lang nito, hindi pa lahat ng stores is pwede ng card. Unless na lang, nakakatuwa lang guys, kasi nga, sa gasolinahan, pwede na magamit, tapos sa kainan, mga ganon. Ano pa bang pwedeng paggamitan? Sa mga entertainment or online shopping, pwede siyang gamitin guys. And the more na ginagamit mo siya, nagkaka-earn ka ng points. Since kung magastos ka lang din naman, at least gawin mo na nag-earn ka na ng points. And sa akin lang guys, ito, kaya ko siya inactivate talaga. Sabi ko ng purpose ko kanina is para makapag-open ako ng ibang account na mas malaki magbigay ng point system nila. Ayan guys, sa mga iba, pag talagang nakaipon ka ng points, meron akong nakita kasi doon ako na-inspire na parang meron siya mga free foods, free flights, mga ganon. Tapos free travel and whatever na free. Same thing lang din naman, di ba? So at least dumadaan ka lang din sa card. At ang kagandahan nito guys, pang-apat na nagustuhan ko. Ayan, so pang-apat na nagustuhan ko dito guys is yung safety ng pera natin. Like, di ba sa akin may mga debit cards tayo, para mga ganun. So nasa wallet natin yun. And every bumabiyahe ako, lalo ako mahilig akong bumiyahe. Kada biyahe ko, dala-dala ko yung mga yon. Siyempre, may mga, hindi naman ganun kalaki yan, pero kung may ipon ka doon, tapos nawala mo yung wallet na yon, wala na talaga. I mean, unless kung mapablock mo kagad, or, I mean, oh yeah, pwede mong maganon, maipablock or whatever, pero medyo matrabaho siya, kasi nga, ang dami mong cards na dala, parang mga ganon. Unlike ngayon, nung nagkaroon ako ng cards, iniwan ko na lahat. I mean, iiwan ko na lahat ng cards. Yun na lang. So, one charge at all. So, lahat ng expenses mo, pang-lima is monitor mo pa. Kasi sa safe ka na, pag nawala man, ipablock mo kagad or sa app, pwede mo na kaagad i-lock para hindi siya magamit. And at the same time, wala dun yung buong savings mo, wala dun yung mga ipon mo. And, ang tawag dito, namomonitor mo yung lahat ng magiging expenses mo. Unlike, pag iba-iba kasi yung card mo, di ba, syempre, inihiwalay-hiwalay mo yung pinupuntan ng pera mo para parang diversified yung finances mo, tapos makapag-ipon ka, parang mga ganon. Tendency noon, different cards din yung pwede mong iswipe, lalo pag dala mo sila, di ba? So at least this time, one card ka lang, na doon na lahat ng expenses mo, gigisingin mo yung sarili mo na, sa katotohanan, na gumagastos ka ng gano'n. Kasi pag different cards, hindi mo halata eh. So walang statement of accounts. Bahala na lang kung kukuha ka ng resibo, di ba? So ayun guys, ang dami siyang perks na pwedeng ma-develop sa'yo. Ikaw as gumagastos or mga expenses mo, makatulong siya pag wala pa yung mga sahod mo or yung income mo, pwede mo siyang magamit, di ba? Tapos, safe pa yung accounts mo, tapos namomonitor mo pa yung expenses mo, cashless transactions ka na. And nagustuhan ko guys, ang experience ko dun sa card na gamit ko na siya for gas, nagamit ko na siya for food, nagamit ko na siya for items, for online purchase, tapos pati sa eyeglasses, pwede sa medical. So, kumbaga, very wide yung pwede mong paggamitan. Basta, take note guys, hindi po siya extra cash at limit what you spend. Siyempre, be responsible na lang sa paggamit ng card para at least hindi po kayo mabigla pag dumating yung sawa ninyo. So, walang problema dito guys kasi at least ang limit ko lang is 20. Diba? Diba? Kung mabigla man tayo, diba? So, hindi siya ganun kalaki. Ang nakakatakot kasi like mag-100k ka agad yung mo, di ba? Mga ganun. Yung matataas yung bills nila. Pero no worries guys, nag-start naman tayo sa maliit. So this is just a practice for us how to handle our finances. And para mas malaman natin yung truth natin na ilan ba talaga yung nagagastos natin. And so far guys, hindi na ako ganun gumagastos ng cash. So, feeling ko nakatipid ako. Nakatipid ba ako? Ayan. So, depende na lang guys. At least pag lumabas kayo, hindi kayo basta-basta mahuhut-hutan ng friends yan. Diba? So, good share guys. Kaya, ayun guys. So far, so good. Basta, just be responsible. And guys, thanks for watching. Bye.